Oh. Oh, the Philippines. Lord, help. Help the Philippines, please. Oh. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 point. But I saw a strong earthquake from 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. And God says, the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. The reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. There is much idolatry practice in the Philippines. There is much idolatry practice in the Philippines. It is what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry and they will experience calmness. Alam niyo mga Boca Tribs, sa totoo lamang po, naiintindihan ko po ang gustong ipahiwatig dito pong fortune teller na ito. Alam niyo kung bakit? Kahit po ako, kahit po kayo, sobra-sobra na po ang idolatry dito po sa ating bansa. Hindi na po yung Diyos ang ating pinaniniwalaan. Hindi na po yung Diyos ang ating sinasamba. Kung minsan po ang sinasamba na po natin, ay yun pong ating ina-idolize. Lalo na po sa larangan ng relihiyon. Nadyan po ang walang tigil na pag-idol natin doon po sa mga napumuno ng relihiyon. Ang atin pong pinaniniwalaan at sinusunod ay ang sinasabi po ng mga namumuno sa relihiyon. At ang atin din pong sinusunod at ginagawa po natin, ipinagtatanggol natin, yun pong ating ina-idol, maging sa larangan po ng politika. Kaya naniniwala po ako sa sinasabi ng taong ito na talagang pinaparusahan po ng Diyos ang ating bansa dahil po sa sobrang idolatry na ginagawa po ng mga mamamayang Pilipino dito po sa ating bansa. Mapapansin nyo po, ang hinahangaan po ng tao ay yun pong pastor. Ang hinahangaan po at ginodiyos na po ng tao ay yun pong preacher at hindi po yung ipinipreach. Ang hinahangaan na po ng tao ay yun pong tao at hindi na po yung Diyos. Kanya po hindi katakataka na nangyayari ang mga ganitong bagay sa ating bansa. Ang lindol, sunog, bagyo, tsunami, at kung ano-ano pa. Ito po ay dahil sa ating sobrang idolatry. Sana bawasan po natin ang sobrang paniniwala sa tao. At dapat po ang tunay nating paniwalaan at sundin ay ang Diyos. Bakit ganon?